diba? Sobrang bilis. Maganda yung ano, Bahaghari, Bangaw. Yo, what's up? Good morning mga kabangas. Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hinihila ko yung kalabaw doon. Dahil kailangan nating i-repair. Yun, nakita ko si Jean Patrick hapon, yung may-ari nitong kalabaw ay dahil naligo ako sa ilog, tapos hapon na, wala nang araw, palubugin yung araw, tapos hindi pa kinuha yung kalabaw, kaya kinuha ko na lang, tapos dinala ko dyan. Kaso kunti na lang yung ano talaga sa kalabaw, yung tali mapuputol na, kaya siyempre nagpaalam din ako sa kanya na ako na lang yung mag-repair para baka makawala, kasi yung ano, mahirap na, siyempre malaki yung kalabaw tapos lalaki, baka makahanap ng ano, ng away, di ba? Problema pa. Kaya ngayon, ito yung ginagawa ko kanina. Kaso tinigil ko muna dahil sa ano, malakas yung ulan kagabi, tapos yung tali ay hindi natin matunaw, yung malanay. Ito. Yung ginawa ko yan kanina. Tapos syempre ito yung dati sa ano, sa pinaka ano lang ipalit, gusto ko lang ipalit. Tapos yun, itali natin yan sa ano talaga, sa diyan sa puno, para mapalitan natin ng ano, ng ito PC. Si kuya yung mag-video sa atin. Ibutan ang kuan lukay na anak kuya. Then hawirin niyo. Then baka makawala. Kunti na lang talaga yung ano niyan, yung kanyang yung tali, malapit na talaga maputol. Ayan, para sigurado yung ano, yung hindi makawala yung kalabaw mga kabangas, ay yung dulo ng kanyang tali ay tinalian ko yung kanyang mismong sungay. Tapos yan, pinutol ko na yung sa ano niya, sa patungo sa kanyang ilong. Siyempre naawa ako sa kalabaw, ang daming sugat pala, maraming sugat. Ayan, okay lang yan, yung ano, yung sugat na sa balat niya, dahil ano yan,
yung kulang sa ano, sa tuna tawag sa amin, yung ipaligo sa ilog talaga. Tapos may isa pang sugat sa dito sa kabilang tenga, pati yung sa kabila may sugat. Yan mamaya anuhin natin yan, gamutin natin yan siguro ng ano lang. Wala kasi tayong ano, wala tayong gas, so abo lang yung ano, yung gagamitin natin dyan. Yan o, nasa ilalim ng sungay may ano, may sugat siya malaki, diba? Ito dahil sa napunit yung kanyang tenga dahil ano yan, sa inkwentro nung nakawala itong kalabaw na to. So yun, ito na, kailangan na nating palitan. Ito yung pinakamabaho, sobrang baho talaga ng ano, ng yung ano ng kalabaw talaga. Ito mga kabangas, yung ano, nasanay sila sa ito, maglagay sila ng maliit. Yung tawag sa amin ay pangilong. Yung para sa ano lang talaga, sa ilong. Yung mga ganun kahaba. So yung diferensya kasi niyan, tulad niyan, no, mahilig ano sa isabit sa sungay yung tali. Siyempre madaling ano, magasgas yung tali. Tapos ito yung ginawa ko, sobrang haba. Dahil yung purpose nito, pag siyempre dito nagasgasan yung ano, nagasgasan dito yung kanyang ano, pwede lang natin hilain, tapos ilak natin, di ba, malaki pa yung allowance. Tapos pag magasgas na naman ulit, adjust na naman hanggat maubos. Yan o, kaya mahaba yung ano talaga yung ginawa ko. Tapos ito, mas maganda to dahil tanggalin lang yung, pag nag-aararo ka, tanggalin lang yung pinakamahabang tali niya. Tapos ito na, hindi siya sagabal pag nag-aararo ka dahil yun, maliit lang yung tali. Tulad ng dati ng ginamit ko to, sobrang haba, sagabal sa ano, sa pag-aararo. Wah. 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 Duh. Yan. Di ba? Ayan o, tapos na. Ang bilis lang. So ganyan dapat. Mahilig siya sa ano talaga, mahilig siyang isabit sa kanyang sungay yung tali. Kaya madaling magasgas, madaling masira. Ang baho ng ano, ng ilong. Nasanay sinanay kasi sinanay. Sa amin, yung mga kalabaw namin ay yun, hindi talaga namin sinanay na isabit sa sungay yung tali. Dahil madaling masira kasi. Kailangan na naman natin kung ano yung dulo, i-repair pa din ito. Kailangan itong ma-repair natin. Kailangan ito. Ito dito okay na to dahil yung kanina nagawa ko na to.
So yung dulo doon, dito natin yun ipasok, tapos doon na tayo maglagay ng ano, ng panibagong ano niya, panibagong buko, tawag sa amin buko. Maganda sana ito i-ano pa natin, kaso hindi na maganda yung tali, matibay pa din pero mahirap na itong i-ano natin, kaya ganito na lang yung ginawa ko. Maganda to yung ano talaga, yung ito sira na kasi, sira. Yung sa ano talaga, pinaka sa ilong niya ay ganito yung ginawa ko kanina, kaso ito mahirap na talaga dahil yun nga oh, hindi na siya, luma na yung tali. Yung isa ito, yung ito diba, ito yung babae, tapos gagawa tayo ng lalaki. So pag nagawa ng lalaki, ganito lang kasi oh. Ganyan. Tapos ganyan. Tapos ganyan. Pasok. Kaso mahirap na to. Ayan, nag-crack na. Yan. Tapos ganun pa din. Ganyan. Tapos yan, madali lang oh. Ganyan. Tapos pasok. Mga tatlong ano, paulit-ulit. Okay na yan. Malaki na yung ano natin. Mahirap na ito, ano, so kulang yan ng isa, so ganun pa din. Kaso sira na siya, tapos sunugin natin to, idikit natin ito, so ganyan sana lalaki at yan babae. So ito na sana, kaso yun nga sira, so ito na lang. Pero kailangan natin itong i-ano talaga. Pero ito, kailangan pa din natin itong sunugin talaga. Malaki ng sugat. May uod na yung sugat niya. Yan. So ito na yung ano, susunugin natin. Kanina malakas kasi yung ulan kaya hindi natin natapos. Uy, kaya nakanagbusi ko sa imong kuan oh. Short oh. Baka sa lighter. Nakalimutan namin yung lighter. Kailangan namin sunugin ito. Tapos dahil mamaya mag-ano tayo, mag-aararo tayo. Yung sa okra ay kailangan na natin yung masorko at yung sa ano sa yung dating tinaniman ng upo, kailangan natin din yung ano maararo para hindi na natin yun, mas mabilis matapos kumpara yung ano magbunlay, tawag sa amin guna. Pagdali kuya, kain na yung kalabaw, kawawa yung kalabaw. Siyempre yan yung ginagawa ko dito dati, palagi talaga pag nakikita ko yung ano yung kalabaw talaga doon, kunin ko lalo pag ano mga 1 AM malakas yung ulan. Siyempre hindi ko na hinihintay yung may-ari, kinuha ko yung kalabaw, nilagay ko dito para baka may baha kasi. So ngayon ito, dahil nakahiram kasi ako mga kabanga sa kalabaw na yan na hindi ako nagbibigay, dahil siyempre wala tayong ano pambigay, para lang may magamit tayo dun sa sakahan. Kaya ito yung ano yung gagawin natin na para kahit paano makatulong tayo
yun, kailangan nating alagaan yung kalabaw. Gamutin natin yung kanyang sugat. May uod na yan. So bibili sana tayo ng ng alikampor. Pwede din natin magsabi tayo kay mamaya na pagdating ni ni kapitan na pabili tayo ng kahit gas lang tapos alikampor. Dahil yung ginagamot namin sa ganyang talaga sugat basta't kalabaw ay lang gas, kerosene, yun haluan ng ng abo. Tapos yung butas sa kanyang yung tirahan ng ng pinupugaran na ng uod ay lagyan natin yun ng alikampor para lumabas talaga yung uod. Maganda sana quick heal kaso mahal. So yun lang, abugas, okay na yan. Gamutin natin yan mamaya. Yun, hapon na kami nakapunta dito sa mga kabanga sa garden. Dahil yun nga, kanina di namin nagawa yung di ko nagawa yung pag surko dito sa okra. At yun, natapos ko na din yung nagamot ko na yung kalabaw. At ngayon, pupunta kami dito para linisan na lang yung gitna. At yung mga kawayan doon ay kailangan namin tanggalin para bukas na umaga ay natin maararo. So, ayan tingnan natin yung yung alugbati. Sobrang bilis, ang bilis talaga. Diba? Sobrang bilis. Ang ganda ang ganda niya. Ang bilis niyang tumubo, pero yun kulang talaga siya sa talaga sa yung taba tulad ng dati yung tinanim namin diyan na sobrang talaga sobrang makapal yung yung dahon, malalapad. So siya maganda pa din. So yun yung kaibahan talaga sa abono na nilagay namin na yung dati 16-20 kumpara ngayon at 14-14. So yun, dito kami. Kailangan ko munang linisan yung yung gitna. Bunutin ko yung mga tumubong okra para bukas hindi siya sagabal sa pag-araro natin. Dahil may mga na kasi namumulaklak na. Yun namumulaklak na yung okra. So sana maano natin yan bukas ng umaga. Tara kuya. Tingnan mo ate ha. Sayang mga kabangas pero ito kailangan talagang putulin dahil nasa gitna kasi bukas madadaanan niya ng ng daro dito. Sayang. Mana sa puan pero puyo sa dito.
dito mga kabangas, itong dating tinaniman ko ng upo ay para hindi na ako yung magbunlay, maglinis sa damo doon sa ilalim dahil yun nga hindi ko natapos. Ito yan, para hindi ko na yan linisan dahil may bukas, may daro, mag-aararo tayo bukas, so anuhin na lang natin, araruhin. Pero yun, kailangan rin tanggalin yung mga kawayan para makadaan mismo sa gitna yung yung kalabaw bukas.
nakuha na namin lahat yung ano, yung mga kawayan. Yun na. Hindi namin nilagay. Yun, wala na. So makakadaan na yung ano, yung Carabao bukas dito. So hindi na tayo magbunlay, di ba? Araruhin na lang natin yan bukas pagkatapos dun sa ano, sa okra. Siyempre yung ano, yung natirang 2 flat doon, gagawa tayo ng 1 flat doon para makapagtanim tayo ulit ng alugbati. Medyo may ano, may ambon. Maganda yung ano, bahaghari, bangaw. Yan, dalawa. Ito bukas dito. Pagkatapos sa okra, siyempre dito tayo. Medyo malapad siya pero gawin lang natin yung isa. Dahil ano na siya. Pangit siya pag ano, dalawa talaga. So gawin natin 1 flat yan. So yun nga, kailangan ko putulin yung ano talaga, yung kahoy dahil hindi maganda yung tubo pag may punong kahoy talaga. So ito dito sana, kailangan ko sanang aararuhin din para maano siya, malinis. Kaso sayang may mga okra na tumubo. Ganda ng ano, ng alugbati, oh. Okay. Yun, may ulan na naman, kaya ito yung ano, maganda talaga itong okra mga kabangas. Pag palaging ano, may ulan talaga, siyempre matagal mawala yung okra talaga. Lang oh, di ba? Ilang ano pa yan, walang 1 buwan pa yan, pero ganyan nakataba yung okra natin. So yun, pag nalinisan natin yan, siyempre maganda na yan tingnan at siyempre bermans. Matagal talaga tawag sa amin malugdas, mawala yung mga bunga. Palaging namumunga yan. So yan yung gusto ko sa okra dahil siyempre araw-araw yung ano, yung pag-harvest ng okra. At yun mga kabangas, pasensya na kayo sa ating upload ngayong araw at maraming salamat sa inyong panonood. At yun, hanggang dito na lang po tayo. At yun nga, sana na-enjoy po kayo at siyempre mga kabangas, ingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Bye bye.